Dahil sa mabagsik at mabilis na pag-atake ng ating bida sa scammer na si Zhao Chunlin, ay tumalsik at nag-bounce ng ilang ulit ang kanyang katawan kasabay ng pagsuka at pagtalsik ng mga dugo nito sa buong lugar. Bukod doon ay nagmistulang basura ang kanyang metal skin at D-rank na battlesuit. At matapos nang tumama sa isang pader si Zhao Chunlin, ay laglag pa nga ng lahat ng nakasaksi, hindi sila makapaniwala na ang isang Tier 2 na nasa middle stage, ay tinalo ng isang nasa peak ng Tier 1 lamang. Matapos makumpirma ni Xu Jingming na nawala na ng malay ang kanyang kalaban, ay agad na siyang naglakad patungo sa kanyang destinasyon, habang si Wang Chen naman ay hindi maiwasang mapalingon at sundan ng tingin ng naglalakad nating bida. Bago pa nga siya tuluyang makalayo ay napatingin sa kanya ang lahat ng mga nakasaksi sa ginawa niyang pag-atake. Ayon sa kanila ay masyadong mabagsik ang kanyang abilidad, ang iba naman ay napapatanong kung bakit sobrang bilis ng naging pangyayari, dahil hindi nga daw nila nakita ng malinaw ang lahat. Ayon naman sa isang babae ay nakahanap ng katapat si Zhao Chunlin sa pagkakataong ito, nung una nga daw ay nag-aalala sila sa maaaring mangyari kay Xu Jingming, dahil hindi nila lubos akalain na ganito pala siya kalakas kahit pa Tier 1 pa lamang siya. Tinanong ni Wang Chen sa kanyang kaibigan kung paano yun nagawa ni Xu Jingming. At dahil sa sobrang bilis nga daw ay maging siya man hindi niya ito nakita ng malinaw. Sinabi naman ng kaibigan ni Wang Chen na ang ginawa ni Xu Jingming ay isang malakas na sipa, ngunit dahil sa sobrang bilis nito ay sinabi niyang parang isang latigo ang binti ni Xu Jingming, at dahil sa tumbong nga daw inatake ni Xu Jingming si Zhao Chunlin, ay tiyak na basag ang kanyang itlog este pelvis, at kung makakaligtas pa nga daw si Zhao Chunlin ay malamang sa magiging baldado na siya. Kaya nakakatiyak din siyang habang buhay na siyang nakaupo sa isang wheelchair. Sinabi din ng kaibigan ni Wang Chen na ngayon ay hindi na siya magtataka kung bakit estudyante ng Magic City o Modu Superpower University ang ating bida. At yun nga ay dahil bukod sa malakas na siya, ay mabagsik din ang paraan niya ng pakikipaglaban. Tinawag na Captain ni Wang Chen ang kanyang kaibigan at tinanong kung paano nito nalaman na mula sa Modu University si Xu Jingming. At sinabi nga ng captain na ang battlesuit na suot ni Xu Jingming ay nakita na niya dati sa isang estudyante ng Modu University, at malamang nga daw na eksklusibong produkto ito na dinevelop ng Modu University para sa kanilang mga estudyante. Tanging Modu University lang talaga ang may kakayahan na makadevelop ng ganun, wika naman ni Wang Chen, sabay tanong kung hindi ba nila dapat na i-recruit si Xu Jingming sa kanilang team, tutal ay kulang sila ng attacker. Pero sinabi naman ng kanilang captain na matapos nilang mabuo ang kanilang team, ay napagkasunduan na nilang tanging mga babae lamang ang maaari nilang i-recruit. At masyado nga ang hiya ni Wang Chen nang lumapit pa ang iba nilang mga kasamahan, upang tanungin kung na-in-love na ba siya kay Xu Jingming, habang ang isa ay sinabi ding sobrang gwapo umano ng ating bida, kaya ayos lang sa kanya kung sumali ito sa kanilang team, at nagtawanan nga ang mga ito. Samantala bago tuluyang lumabas ng lungsod si Xu Jingming, ay nag-swipe ito ng kanyang Adventurer ID upang makapasok sa Wilderness Zone, at matapos nga siyang makalabas ng gate, ay agad niyang naramdaman ang malamig at madilim na aura na bumabalot sa buong Yuanshui Wilderness. Pansamantala nga din siyang napatigil matapos niyang marinig ang pag-alulong ng iba't ibang mga mababangis na halimaw sa lugar, at ayon sa kanya ay pagdeklara ng teritoryo ang pag-alulong na kanyang narinig. Naisip din niyang malamang na mula ito sa isang 4th rank na feral beast, pero hindi nga isang 4th rank ang pakay niya sa wilderness sa pagkakataong ito. Sa pagpapatuloy niya sa paglalakad, ay naisip ni Xu Jingming na ang Yuanshui Wilderness Zone ay nahahati sa dalawang area. Ito ay ang The Ruined Town at The Mountain Forest, at dahil sa alam niyang mas mahina ang mga mababangis na halimaw sa The Ruined Town, ay naisip nitong mas maganda kung dun muna siya magtungo. Nang sa gayon ay makaipon siya ng kakailanganin niyang ability points para sa kanyang system. Binuksan niya ang isang hologram mula sa kanyang smartwatch, at naisip na ang Ping'an County Town sa unahan ay magandang lokasyon, dahil ayon sa kanyang mapa ay tanging 2nd rank at ilang 1st rank na mababangis na halimaw lang ang nasa lugar. Kinumpirma din niyang walang 3rd rank o 4th rank na halimaw sa lugar na ito, at dahil sa luwang ng lugar ng Ping'an County Town, ay naisip niyang malamang na mayroong 500 hanggang 600 na halimaw ang naninirahan dito. At tila pumalibot nga sa kanya ang hangin matapos niyang simulan ang pagtakbo, habang iniisip na ngayon ay magtutungo siya sa Ping'an County Town. Makalipas pa ang ilang sandali matapos siyang makarating ng Ping'an County,
ay agad siyang sinalubong ng isang mabangis na halimaw. Agad na ding naglabas ng maitim na aura ang halimaw bilang paghahanda sa pag-atake niya sa ating bida, habang si Xu Jingming naman ay agad kinuha ang sibat sa kanyang likuran, at sinabi na isa itong second rank na Shadow Cat, sabay sabi na hindi niya lubos akalain na tila isa itong delivery man, na naghatid o nagdala ng ability point sa kanya. Agad nga ding nangiti si Xu Jingming habang nakahawak ito sa kanyang dibdib, at sinabi na nung una niyang magamit ang Thunder Immortal Body ay naapektuhan siya ng negative emotion ng Thunder Tyrannosaur, kaya naman ang pintig ng kanyang puso ay sobrang bilis, at hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding pagnanais na pumatay. Sinabi din niyang habang mas pinipigil niya ang pagnanais na ito, ay lalo itong lumalakas at tumitindi. At tulad ng isang dragon ay bumagsik din ang muka ng ating bida, habang nakangiti ay sinabi niyang sa pagkakataong ito, ay hindi niya kailangang pigilan ang nararamdaman niyang pagnanais na pumatay, at dahil nga sa tindi ng kidlat at itim na aura na agad bumalat sa katawan ng ating bida, ay nagmistulang kuting ang mabagsik na halimaw, at agad nga ding nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pagtayo ng lahat ng kanyang mga balahibo. Samantala makalipas ang isang buwan ay mayroong isang grupo ng mga kalbo ang nagtungo sa Ping'an County Town. Dito ay tinatanong ng isa ang kanyang captain kung ano ang nangyayari dito sa lugar na ito. Dahil buong araw na nga daw silang nag-iikot pero wala man lang silang makita na kahit isang mabagsik na halimaw. Naiinis namang sinabi ng kanilang captain na kung tatanungin siya nito, ay sino naman ang dapat niyang tanungin, habang ang isa ay sinabi na dapat ay mayroong 500 o 600 na mababangis na halimaw sa lugar na ito, at dahil sa laki ng population ng mga halimaw dito, ay sinabi din niyang kahit palumipat sila sa ibang lugar, ay tiyak sanang mayroong matitira o may iwan. Hanggang sa bigla nga silang nagulat nang lumabas ang isang mabangis na halimaw sa kanilang harapan, agad nilang natukoy na isa itong Armblade Tiger, at masyado nga ang kanilang tuwa dahil sa wakas ay nakakita na din sila ng halimaw, at ito na ang pagkakataon upang makapatay sila ng mabagsik na halimaw. Pero isang mabilis at malakas na sibat ng kidlat ang biglang tumama at pumatay sa Tiger Blade, at habang masyado nga ang gulat nila sa biglaang kaganapan, ay tuluyan namang nawasak ang katawan ng halimaw na nagdulot ng isang pagsabog. Agad na napatanong ang isang kalbo kung ano ang nangyari, at kung ang pag-atake bang yun ay ang pinakabagong laser weapon sa kanilang bansa. Pero sinabi naman ng kanilang captain na ang laser ay mas mabilis, at kung pagmamasdan nga daw niya itong mabuti ay mukhang isang lightning-type combat skill ito. Agad nga din niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na mas mainam kung umalis na sila ngayon, dahil ang Ping'an County Town ay malamang sa sinakop na ng isang malakas na ability user, at ang pag-atake nga daw na kanilang nasaksihan ay alam niyang isang warning sa kanila, upang hindi na sila magpatuloy pang mag-explore sa lugar. Agad na ding nagtakbuhan ang grupo ng mga kalbo, habang sinasabi na ngayon ay hindi na sila magtataka kung bakit halos wala silang makitang mabangis na halimaw sa lugar. At yun ay dahil sa pinatay na sila ng isang malakas na ability user na mayroong lightning type na abilidad. Habang ang isa naman ay sinabi na ang sibat ng kidlat ng ating bida, ay masyadong malakas at nakakatakot dahilan upang manginig ang kanyang mga binti. Pero sinabi naman ng kanilang captain na tumigil na sila sa pagsasalita, dahil kailangan nga daw nilang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung babagal-bagal kayo ay tiyak na magkakaroon tayo ng problema sa malakas na ability user dito sa lugar, wika pa nga niya. Samantala natanggap naman ni Xu Jingming ang isang system notification patungkol sa pagpatay niya sa second rank Armblade Tiger, at habang nakapatong nga ang isa niyang paa sa pader ng building, ay sinabi niyang ang lightning spear niya sa pagkakataong ito ay mas advanced at proficient na, dahil kaya nang umabot ng mahigit 1,000 metro ang layo ng pag-atake nito. Sinabi din niyang sa loob ng isang buwan ay nakaipon siya ng mahigit 8,000 ability points mula sa mga lower first rank at upper or peak ng second rank, maliban dun ay nag-breakthrough na din sa third stage ang kanyang Thunder Immortal Body, habang ang kanyang mga A-rank na abilidad ay nasa intermediate proficiency na din, at maliban nga daw sa kanya, ay sino pa kaya ang may kakayahang magawa ang mga ito sa maikling panahon. Sunod ay naglakad nga siya patungo sa isang malaking bag, at sinabi na tapos na siya sa lugar na ito kaya naman kailangan na niyang bumalik ng supply base bukas, at matapos nga daw siyang makapag-resupply ay maaari na siyang magtungo sa mas malalim na parte ng wilderness zone. Samantala pagdating sa Yuan Shui Supply Base, ay masyado ang gulat ng mga estudyante mula sa ibang university,
At agad na silang napatanong kung ang tactical supply bag ba talaga ay maaaring magkaroon ng binti, at dahil nga sa sobrang laki nito, ay napapatanong din sila kung buong katawan ba ng isang rhino ang laman ng bag, at kung dinala ba talaga ng ating bida ang rhino sa supply base, sabay tanong na din kung hindi kaya ay nasisiraan na siya ng ulo. Habang si Xu Jingming naman, ay naisip na naging maswerte siya dahil napili niya ang reinforced tactical backpack, dahil kung hindi nga daw ay tiyak na hindi magkakasya ang mahigit 400 kilos na material mula sa mga mababangis na halimaw sa isang pangkaraniwang tactical bag. At matapos siyang makita ng receptionist sa supply base, ay sinabi nito na maaari nang ilagay muna ni Xu Jingming sa isang weighing plate ang kanyang daladala, sabay tanong kung ano-ano ang mga materials na nais niyang ibenta. Agad namang binuksan ni Xu Jingming ang tactical bag, at masyado nga ang gulat ng receptionist nang makita niya ang laman nito. Sinabi ni Xu Jingming na ang mga materials na ito ay mula sa second-rank beast. Sinabi din niyang mahigit 400 kilos ang mga ito, at nakiusap sa receptionist na tignan kung magkano niya maaaring ibenta ang lahat ng ito, habang ang receptionist ay hindi makapaniwala at sinabing kalabisan na yata ito. At matapos ng siyasatin at tukuyin ng receptionist ang mga materials na dala ni Xu Jingming, ay tinanong nito kung maaari ba munang maghintay ang ating bida, at dahil sa sobrang laki ng transaction na ito para sa kanya, ay sinabi niyang kailangan niyang humingi ng tulong sa iba niyang mga kasamahan upang mapabilis ang pagbibilang at proseso. At makalipas pa ang ilang sandali, ay dumating ang manager ng supply base na nagpakilala bilang si Zhao Yi, at matapos ngang magpakilala si Xu Jingming, ay sinabi ng manager na sa murang edad ng ating bida ay sobrang talentado na niya. Hindi nga din siya makapaniwala na nakaya umanong pumatay ng ganito kadaming mabangis na halimaw ang ating bida, sabay sabi ding asikasuhin nila agad ang mga materials na daladala niya at inimbitahang maupo muna si Xu Jingming upang makapag-usap sila. Habang sinisiyasat at binibilang ng mga empleyado ang materials na binibenta ni Xu Jingming, ay binigay ng manager ang isang platinum membership card ng supply base, at sinabi na sa tulong nito ay maaaring makatanggap ng 5% discount si Xu Jingming sabay pakiusap na tanggapin niya ito. Habang iniisip na sobrang bata umano ni Xu Jingming pero nasa peak na siya ng second rank, at kailangan nga daw siyang pakitunguhan ng mabuti ng kanilang supply base, habang si Xu Jingming naman ay agad na nagpasalamat sa binigay na platinum membership card. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumapit ang isang empleyado, at sinabi nga niyang ang mga materials na dala ni Xu Jingming, ay 89 upper tier, 107 mid tier, at 221 lower tier mula sa mga second rank na mababangis na halimaw, at masyado nga ang gulat ng manager, na agad napapatanong sa kanyang sarili kung inubos daw ba ni Xu Jingming ang isang kuta ng mga halimaw sa wilderness zone. Sunod ay sinabi niyang nagkakahalaga ang lahat ng mga materials ng 24,764,000, sabay sabi ding i-round up na niya ito. At tinanong kung ayos lang ba kay Xu Jingming ang 25 million para sa lahat ng mga materials na dala niya. Pabiro namang sinabi ni Xu Jingming na mas mainam kung i-round up pa niya ito sa mas mataas na halaga, at agad na pinasalamatan si Manager Zhao. Agad nga ding pinadala ng supply base ang kabayaran ng mga materials na dala niya, at agad naisip na ngayon ay mayroon na siyang mahigit 29 million sa kanyang bank account, at masyado nga din ang tuwa niya habang iniisip na tila naging isa siyang multi-millionaire matapos lamang ang isang gabi. At matapos ngang magpaalam ang ating bida, ay ibinigay pa ni Manager Zhao ang kanyang business card, sabay sabi na maaari silang magtsaa pag may bakanteng oras ang ating bida, habang iniisip na wala umanong hangganan o limitasyon ang hinaharap ng bata sa kanyang harapan. Sunod ay tumunog nga ang kanyang cellphone, at matapos niya itong sagutin, ay agad tinanong kung ano ang dahilan ng pagtawag ni Zhao Chunlin sa kanya. Nagagalit namang sinabi ni Zhao Chunlin na nakita niyang bumalik sa supply base ang may kagagawan sa kasalukuyan niyang sitwasyon, at kailangan nga daw siyang ipaghiganti ni Manager Zhao. Tinanong ni Manager Zhao kung ang tinutukoy ba ni Zhao Chunlin ay ang batang nasa peak ng first rank, sabay tanong kung sa paanong paraan niya nais mangyari ang kanyang paghihiganti. At habang nakabenda ang halos buong katawan ni Zhao Chunlin, ay sinabi nitong pagalawin ni Manager Zhao ang Shark Squad, at nais nga daw niyang pahirapan nila ng husto ang kanyang nakaaway, hanggang sa maging mas malala pa sa kamatayan ang kanyang sitwasyon. Sinabi naman ni Manager Zhao na ipapahiram niya ang Shark Squad kay Zhao Chunlin sa pagkakataong ito, pero matapos nga daw nito ay wala na silang magiging ugnayan pa,
Pasiga namang sinabi ni Zhao Chunlin na hindi kailangang mag-alala ni Manager Zhao. Dahil matapos ang kanyang paghihiganti ay aalis na siya ng Yuanshui City at hindi na muli pang babalik. At matapos nga ng kanilang pag-uusap, ay hindi mapanatag ang kalooban ni Manager Zhao, at napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung naisosobrahan na lang ba siya sa pag-iisip nitong mga nakaraan. Pero sinabi nga din niyang ang kanilang Tiger Shark Squad ay binubuo ng mga elite ability user na nasa second rank, kaya hindi naman siguro magiging problema para sa mga ito ang isang bata na nasa peak ng first rank. Agad namang nabahing si Xu Jingming, at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, sabay tanong na din kung mayroon bang mga nakakaalala o nag-uusap na mayroong intensyon ng masama sa kanya.